Okay, pag-usapan natin ng isang napakalaking issue na hindi lang global, kundi ramdam na rin natin lahat dito sa Pilipinas. Ang krisis sa enerhiya. Tara, simulan na natin. So, paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Well, balik tayo sa Marso 2026. Bigla na lang, nagdeklara ang Pilipinas ng State of National Energy Emergency. At bakit? Dahil sa isang gulo sa gitnang silangan. Isipin nyo, no? Ang layo-layo sa atin, pero yung epekto yung alon umabot hanggang dito sa atin at direktang tinamaan yung supply at presyo ng enerhiya sa buong bansa. Dahil dyan, syempre, kailangang kumilos agad. So ano nga ba ang naging unang response ng gobyerno para harapin itong biglaang sitwasyon? Yan ang aalamin natin. Ito yung naging alas, kumbaga, ng gobyerno. Ang Executive Order Number 110. Basically, binibigyan ito ang pamahalaan ng, emergency powers sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, mas mabilis silang makakakilos para masigurong may sapat tayong supply ng langis at, syempre, para hindi huminto ang pag-ikot ng ating ekonomiya. Okay, at para mas maintindihan natin kung bakit tayo sobrang apektado, tingnan nyo tong chart na to. Nakikita niyo ba yan? Mahigit 60% niyang kuryente natin saan galing? Sa coal. At ang masakit pa dyan, karamihan ng coal na yan, imported, inaangkat natin. So dito pa lang, kitang-kita na kung gaano tayo ka-vulnerable, di ba? Sobrang laki ng dependence natin sa ibang bansa. So, may executive order na, may emergency powers na. Pero ang tanong, ano ba talaga yung laman yan? Paano to isasalin sa mga konkretong hakbang? Ating himayin ang opisyal na plano ng gobyerno. Okay, so may 4 na pangunahing haligi yung plano nila. Una, yung emergency procurement para mas mabilis makabili ng supply. Pangalawa, gumawa sila ng tinatawag na UPLF Committee para sa maayos na pamamahagi ng tulong. Pangatlo, at importante to, babantayan nila yung mga nag-hoard at nagsasamantala sa presyo. At pang-apat, pansamantala, palalakasin muna yung coal power para lang ma-stabilize yung mga presyo. Parang four-pronged attack, di ba? At yung tulong, heto, naging konkreto na, 5,000 piso. Yan yung target na ayuda para sa ating mga two-sers at motorcycle taxi drivers. Sila kasi yung talagang unang-unang tinatamaan pag biglang tumataas ang presyo ng gasolina, kaya yan yung naging immediate relief para sa kanila. Pero syempre, may kabilang panig yan. Ang tanong, itong mga solusyon bang ito ay pang short term lang o sapat na ba para sa pangmatagalan? Dito napapasok yung sinasabi nilang para itong isang tabak na may 2 talim. So, timbangin natin. Sa isang banda, maganda, di ba? Mabilis yung aksyon, naiwasan yung mga blackouts, at natulungan yung mga pinakaapektadong sektor. Pero sa kabilang banda, anong kapalit? Pansamantala, mas aasa tayo sa coal. At alam naman natin, pag mas maraming coal, mas mataas ang emissions. May nagsasabing isa itong band-aid solution lang, at syempre malaking gastos din sa pondo ng bayan yung mga subsidya. At heto na nga, mismong sentimento mula sa ilan sa mga nasa transport sector. Ang sabi nila, isang mababaw na solusyon. Para sa kanila, yung tulong parang tapal lang daw sa sugat. Hindi nito natutugunan yung mas malalim at pinakaugat ng problema. Okay, so kung band-aid lang daw yung kasalukuyang plano, ano dapat ang tunay na lunas? Ano yung pangmatagalang solusyon? Dito na pumapasok yung isang proposal. Isang malaki at matapang na 10-year strategic plan. At hindi ito yung titong itatapo ng lumang plano. Hindi. Ang idea ay i-evolve yung kasalukuyang plano. So sa unang 12 buwan, i-adjust lang yung emergency plan habang pinapabilis ang mga renewables. Tapos, sa sumunod na 1 hanggang 5 taon, dyan napapasok yung mas agresibong pag-push sa renewables at pagsisimula sa small modular reactors o SMRs. At ang vision, sa loob ng 5 hanggang 10 taon, ang goal ay magkaroon na tayo ng isang diversified na grid at maging energy leader pa sa rehiyon. So ano ba yung mga haligi ng pangmatagalang estratehiya na to? 4 na bagay lang. Una, palakasin ng renewables. Pabilisin ang permits para sa solar at wind para umabot ito sa 50% ng energy mix natin. Pangalawa, yakapin ng nuclear, particular yung mga bago at mas ligtas na small modular reactors. Pangatlo, i-modernize yung grid natin para kayanin yung mga bagong energy sources. At pang-apat, i-maximize natin ang sarili nating natural gas para mabawasan ang pag-aangkat. At ito yung magiging itsura ng ating kinabukasan, yung end goal. Tandaan nyo yung unang chart kanina na halos puro coal? Ngayon, tingnan nyo to. Renewables na ang bida sa 50%.
Meron ding natural gas at nuclear. Sobrang diversified. Ibang-iba, di ba? Ganyan ang itsura ng tunay na energy independence. So, ang pinakamahalagang takeaway dito ay ang pagbabago ng ating mindset. Mula sa survival mode, kung saan iniisip lang natin kung paano malalampasan ang krisis ngayon, dapat lumipat tayo sa victory mode, kung saan ang tanong ay paano natin hindi lang malalampasan ang krisis, kundi paano kayo mananalo sa laban na to sa pangmatagalan. Kaya iniiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Mula sa pagiging reactive sa krisis, tungo sa pagkakaroon ng tunay na seguridad sa enerhiya, kakayanin kaya ng Pilipinas na i-power ang sarili nitong kinabukasan? Isang malaking tanong na ang kasagutan ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa natin ngayon.